Kamusta guys? Nanonood po kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo. Grabe yung nangyari kahapon, no? So yung doon sa House of Representatives, nagbotohan na sila to impeach Sara Duterte. Yung nagbumoto ng yes is 255. Okay? Out of 50 people, which is yung nagsabi ng no. Okay? At on the same day, itong kampo ng mga Duterte Bloc, okay, sa Senado, ay successfully pinaltalsik nila ito si Tito Soto at naging bagong majority. Okay? At just mind you guys, ang pumunta sa kanila, itong nanay ni Libiste na si Lauren Legarda, Pia Cayetano, at yung magkapatid na Villar. Okay? Tandaan natin itong mga pagmumukha nila. Sa araw mismo, okay, na nag-impeach, dun din sila nagbotohan para maging bagong majority. Okay? At grabe yung action na ginawa ni Bato de la Rosa. Kitang-kita nyo, lumusot talaga sa NBI papunta sa plenaryo para magbumoto. Kung napigilan itong si Bato, definitely hindi mapapalitan si si Tito Soto, di ba? So wag po tayo maniniwala doon sa sinabi ni Alan Cayetano na hindi po dahilan ng pagpalit ng Senado yung impeachment. Kasi impeachment si Sara. Kailangan ng i-convene itong Senado to be in an impeachment court. Pero hindi po nangyari nitong araw na ito. So dapat, meron po silang gawin doon. Now guys, pag-uusapan natin itong katarantaduhan na ginawa ni Robin Padilla. Okay? At i-explain natin dito sa simpleng pong paraan kung ano ba talaga may difference ba talaga yung pag-aresto kay Senator Leila at Sonny Trillanes noong panahon ni Duterte kaysa sa kay Bato de la Rosa ngayon. Okay? At dito, nagsagutan yung dalawa Nagsagutan si Robin at si Kiko. At dito mo talaga makikita na yung bumotong mga Pilipino kay Robin Padilla, ewan ko kung nasisiyahan sila sa pagboto sa taong ito na talagang puro lang salita pero walang talagang laman. Wala talagang, ewan ko kung nagbasa ba talaga to ng o talagang sadyang gusto niyang lituhin ng yung Pilipino. Okay? So let's listen. Tignan niyo mabuti at pakinggan niyo mabuti po itong paano ang isang Robin Padilla na isang senador. So let's watch this and later on papakita ko din yung komprotahan nila ni Senator Kiko. Okay, so let's play it. Ito yung pisa. Ang responde ng Commission on Human Rights sapagkat sila atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant galing sa iba, sa isang dayuhang kote doon sa usapin na sila Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. O dito magle-eleksyon siya. Iba daw yung warrant of arrest ng dalawa kumpara kay Bato. From the word arrest warrant, guys, that's the same, di ba? In a sense, when it comes to
protecting, okay? Hindi nila pinoprotektahan yung nung panahon na inaresto ito si De Lima at saka si Senator Trillanes. Okay? Ang ginawa po nila ngayon, o ginawa nila kahapon, ay inilagay nila sa kanilang protective custody yung may criminal charges laban sa sangkatauhan, crimes against humanity. Okay? At sa Philippine law po, nakalagay doon na the Philippine court or the Philippines recognized international tribunal, which is yung International Criminal Court. Okay? At imagine niyo pugante na tong si Bato pero yung Senado ginawa nilang bahay para protektahan ng isang suspect na merong kasong crimes against humanity. Hindi ba sila nahihiya sa mga sa mga pamilya nila, sa mga kakilala nila na ganito yung ginagawa nila? Instead na gusto ni Bato noon na sinabi niya na hindi siya natatakot sa ICC. Hindi siya natatakot kay Trillanes kahit papusasan siya. Ngayon, humihingi siya ng tulong sa gobyerno na hindi siya ibigay doon sa The Hague. Diba? Tapos, ngayon, ang ginagawa ng mga senador na ito ay protektahan. Bakit hindi yan ginawa nila? Hindi nila ginawa doon kay Leila de Lima tsaka kay Sunny Trillanes. Ang magkaiba ho, para sa akin hindi po pinahiya ni former Senator Leila at ni Sunny Trillanes yung Senado mismo. Kaya kung mangyayari na nag-stand off at ayaw nilang magpa-aresto, syempre mas gugulo. Diba? Pag naging magulo, guys, ang mangyayari, ang Senado magiging katatawanan. Tatawanan ng publiko kasi bakit nyo pinagkakalulong yung isang kriminal? Yun ang ayon sa kanila. Pero ang ginawa po ni Senator Leila tsaka ni Sunny Trillanes ay nagpa-aresto sila. So that means pwede po. Okay? At itong ginagawa po ng mga senador, okay, na majority, hindi po yung minority, ay protektahan ang isang suspect sa kasong crimes against humanity. Kaya nga po, halos kung meron po yung mga international news sa inyong social media, sa Facebook, guys, kitang-kita nyo, pinagtatawanan yung Senado kasi sa ginawa nila. Okay? Sige, continue natin. Nangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, marami. National Court. Kaya nga po tinawag na International Court. Kasi pwede po silang mag-imbestiga about crimes, genocide, crimes against humanity sa mga miyembro po ng bansa na nakasaad doon sa Rome Statute. Okay? At yung Pilipinas po, meron po silang nung time na nag-sign, okay? At hanggang ni-remove ni Digong noong 2019. Ayon pa sa Korte Suprema dito sa Pilipinas, okay? Ay meron po tayong responsibilidad. Kaya nga ho, kung isipin nyo, walang isang kasong isinampa sa mga gunggong na to
katulad ni Rodrigo Duterte, mga PNP chief, kay Bongo. Kasi nga, natatakot po yung mga pamilya. At hanggang bago itong mangyari, bago mangyari yung pagtakip kay Digong, wala po ni isang case na inilagay sa korte natin. Kasi nga, nung panahon hindi pa nabiyak yung unity, hindi po mangyayari yung sinasabi nating pagkaso sa kanila. Kasi nga, nasa kanila po ang bola. Okay? Kaya nga, ang mga pamilya na biktima po ng war on drugs, pumunta na po sa ICC. Kaya nangyari yung pag-iimbestiga. Okay? Sige, continue natin. Point of order, Mr. We were going to Point of order. recognize Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I So, understand, Mr. as a matter President. of tradition, I understand, Mr. we allow President. that. Ginoong Pangulo, Ayan na. Yan na. Kita nyo, dito na yung salpukan. Kasi nga, nagsasalita ito si Kiko. Tapos, medyo nagsasagutan lang sila ni Alan Cayetano. Tapos, sumabat itong si Robin Padilla. Medyo lagi tayo guys, pasensya na po. Okay, but let's continue. Kagabi lang tapos na tayo. Pagka point of order, tapos sasabat siya, parang sinasabi, inuulit mo lang . Kaya nga, sinasapul siya, sinusupalpal siya ni Kiko dito. Sige, continue natin. And therefore, I'm appealing that perhaps this matter should be committee. Mr. President, with that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it's not necessary. Sa tingin niyo ba, mabuti ba yung ginawa ni Robin na sumapaw? Kaya nga, tumaas ng konti yung kanyang boses o sumigaw man siya. Pero again, di ba, if you have the floor, huwag kang sumabat. Kaya nga, ang tagal niya ng senador. Dapat alam niya to. Di ba? May rules kayo. O kung walang rules, magiging, sigawan na lang dyan . Guys, ipapakita ko sa inyo after nangyari yan. Okay? Share ko another tab. Dito, nagreklamo si Robin. Okay? Hindi niya nagustuhan. Sige, play natin. Sapagkat si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Ko na si Senator Pangilinan ay dating sa taga-moderate. Tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at Mr. President, ni Senator Pangilinan. Excuse me, Mr. nasa akin President, po yung iba ang floor. usapin. Senator Padilla has excuse the me. floor. Ang gulo-gulo na. Yan po ang binotong number 1 na senador ng 2022. Diba? Talaga.
Sige. Of session. Sige. Okay, guys, hindi ko na po palalawigin ito. Pero pwede niyong puntahan doon sa ABS-CBN yung full na nangyari nito. Okay? Hindi na natin tatapusin kasi medyo mahaba siya. Pero guys, kung titignan niyo talagang barumbadong gumalaw ni Robin Padilla. Nangyari din ito, guys, noong impeachment doon last year. Yung sinugod niya, alam niyo ba kung sino? Si Joel Villanueva. Imagine niyo, kagrupo mo, gusto mo makipagsuntukan. Dito, tumaas na ng konti, parang bata kang nagre-reklamo na ayaw mo pang tanggapin yung paliwanag ng isa. Di ba? Okay, yan po ang senador. Number 1. Okay, but guys, I want to talk about yung Republic Act number 9851. Okay? Ay sinasabi nila na hindi po pwede ibigay ng Pilipinas, ng Philippine government, si Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Okay? Dapat daw dumaan. Okay? Dumaan sa Regional Trial Court o sa local court daw. Now, dito po babangga yung Republic Act number 9851. Na-sign po siya noong December 11, 2009. Okay? Ang title po nito ay Philippine Acts on Crimes Against Humanity, against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Okay? So, it domesticates international law, penalizing war crimes, genocide, and crimes against humanity, establish command responsibility, and special courts for these cases. When you say special courts, yung International Criminal Court. Okay? Now, bakit po pwede po itong gamitin ng ating gobyerno para ipadala ito si Bato de la Rosa? Now, punta po tayo sa actual na document galing po sa judiciary ng government. So, dito po sa jurisdiction, okay? Section 17. Basahin natin. The state shall exercise jurisdiction over person, whether military, civilian, suspect, or accused of crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions is met. The accused is a Filipino citizen, the accused regardless of citizenship or residence is present in the Philippines, or the accused has been committed the said crime against a Filipino citizen. So, si Bato po ay nasa letter A. Okay? Kay ano po siya? Filipino citizen po siya. In the interest of justice, dito na po, the relevant Philippine authorities may dispense, okay, pwede pong ibigay with the investigation or prosecution of crime punishable under this act if another or international tribunal, ICC po, is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. So dito po gagamitin ng gobyerno
yung pagdakip kay Bato de la Rosa. Ganun din po ginamit kay Duterte. Okay? Kasi po, yung International Court, nag-imbestiga na po sila prior yung time na kinansela ni Duterte noong 2019. Okay? So that means, kung meron pong International Tribunal or ICC ang nag-iimbestiga, pwede pong ibigay ng Philippine government i-surrender or extradite the suspect, accused person in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant applicable extradition laws and treaties. So that means pwede pong i-surrender ng Philippine government ang isang suspect, crimes against humanity, sa isang international tribunal na nag-imbestiga na po ng krimen. At yan ang ginamit kay Digong at hindi po sila napigilan ng Supreme Court. Kasi nga, nasa law na po natin na itong jurisdiction, under this jurisdiction ng Republic Act 9851, ay nagpapatibay na ang International Court po pwede po mag-request to our Philippine government with the help of Interpol na i-surrender or i-extradite. But anyway, ang ginamit po nilang term is to surrender. At yan ang dapat gawin ng gobyerno kasi nga, kung walang gagawin po ang gobyerno sa kaso ni Bato de la Rosa, okay, magmumukha po tayong katatawanan sa international scene o sa international community. So I do hope na meron po silang gawin kay Bato de la Rosa. Kumbaga na nandun na yung warrant of arrest. Tapos pinoprotektahan pa ng Senado. But by the way guys, just to let you know, wala pong ayon sa kay former Senate President Franklin Drilon, wala pong ganong protective custody. Ang Senado, walang rules or any court to protect a suspect of crimes against humanity. Kaya nga nakakatawa yung ginawa ni Marcoleta na meron daw they moved to protect under custody under the Senate itong si Bato de la Rosa. Kaya nga ginawa nilang kangaroo court itong Senado ulit. Okay, but anyway guys, yun na po. So thank you po sa mga nanonood. Kung meron po kayong komento, suggestions sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. If nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you po sa susunod na video.